Good morning, Canada. And of course, mabuhay ang lahat ng Pilipinong ginabot po ng ating puntalakayan or vlog ngayong araw, January 7, 2025. Yan, ito po inyong kabayan Mondatol. At tayo po ay talagang gininaunan to, no? Paglabas kanina, dinadrive ko pa yung aking apo sa school. Yan, grade 11 na siya. Well, ngayong umaga po ay napanood ko yung hinihintay ko yung pong reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa impeachment case na inihain sa kanya ng Kongreso na tinanggap na rin po ng Senado kahapon. Kaya imbes na kahapon ako mag-vlog ngayon na sapagkat kailangan marinig ko yung kanyang side sa ginawang impeachment na to. Nagulantang tayo sa kanya. Sinabi, ewan ko, parang ulyanin na yata ito. Hindi raw siya nagsalita or ala siyang ginawang assassination attempt dito kay Presidente PBMM, kay Bongbong Marcos, kay Speaker Martin Romualdez at First Lady Lisa Araneta Marcos. Naknan dragon na kabayan, mga katropa pips na senior sa buong mundo, lalo na sa amin sa Nueva Ecija, sa Hain. May video yan. Galit na galit siya nun. Ipapapatay niya, or rather, patayin ng presidente at si Speaker Romualdez, si Lisa Araneta, si First Lady, lalo na si Bongbong Marcos daw pag siya ay pinatay. At may nakausap na raw siyang hitman at siniguro sa kanya na tutuparin yung kanilang usapan. Tapos ngayon sasabihin niyang wala siya. Ewan natin. Tingnan po natin. Isa sa grounds po yun ng impeachment. Anim yun At betrayal of public trust. Unang-una, hindi niya maipaliwanag hanggang ngayon yung 612.5 million confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education na kung saan siya ay na-appoint na secretary ni PBBM. 612.5 million pesos. Nagbigay siya ng ibang resibo. May mga piatos pa kung ano-anong mga pangalan. Hindi niya maipaliwanag kung sino yun. May magkakamukha ng... Anyways, yan po ang titingnan natin sapagkat mabigat yan. Hindi raw siya nagsalita. Isang contention niya. At ang sinabi niya, hindi siya na magre-react, hindi siya nababahala sapagkat mas masakit pa raw iwanan ng girlfriend, boyfriend kaysa ma-impeach. Dragon, hindi ka naman i-impeach ng girlfriend, boyfriend mo Ilang tao lang nga na-i-impeach sa Pilipinas o sa buong mundo. Presidente, Vice, yung speaker, member ng COMELEC, member ng Supreme Court. Yan ang mga ilang tao lang sa Vice President. Baliwala daw sa kanya yun. Tingnan po natin, yung spin doctors ni Sara Duterte o ng mga Duterte, ay gumawa ng statement. Ang sabi lang sa kanya, pinababasa lang daw sa kanya yun. Hindi naman niya sinasagot yung ibang tanong. Ang mabigat doon, yung may nakialam, si Congressman Sandro Marcos, yung panganay na anak ni Presidente ni Lisa Marcos, the First Lady. Ang para nag-initiate, sapagkat siya na pumirma. Nirirespeto ng Kongreso ng 306 na congressman. 215 yung pumirma. Kahapon, humabol pa pala yung 25. Biruin mo yung 215 plus 25, 240.
more than 80% na yun ng Kongreso. May mga kaibigan daw si Sara doon sa Kongreso. Bakit nagsipirma yung iba ron? Ibig sabihin, talagang ayaw na nila sa ginagawa ni Sara. Biruin mo yung, para din yung tatay niya, si former President Digong Duterte, kung magsalita, kung magmura, kung astang maton, astang bully. Sabagay, nakita naman natin ng Shy Mayor, sinapak niyo yung sheriff sa Davao City na ayaw sumunod sa utos daw niya na itigil mo order para palayasin na i-relocate yung mga squatter. Anyways, ngayon, wala pang Senadong aksyon, sapagkat sinabi ni Sis Escudero, baka sa June 2, sa pagbabalik ng Senado, ay i-agenda na nila yung impeachment. Alang magagawa po ang Kongreso ron sinabi naman ni Senate Speaker Sis Escudero na 2 ban yung bininbin sa Kongreso yan. Tapos gusto nyo, pagka-file nyo sa amin, 1 araw, a-action na namin. Hindi yun naman pwede yun. Kanya-kanyang racket lang yan Racket, paring Sendang. Kanya-kanyang decision din yan. Ibang pag-iisip ng congressman, iba ang pag-iisip at aksyon ng Senado. Discerning nga sa Senado, nagkakalintikan na rin Biro mong sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Re-electionist kasi si Bato. At siya tagapagtanggol talaga ni Sara Duterte. Inamin yan, dikit siya. Pero nagsalita kagad siya. Magiging neutral siya. Kapag na-convene at pinag-usapan na ng Senado yung impeachment, paano na yung sinasabi niyang siya ang matalik niyang kaibigan o dikit siya kay Sara? Mag-i-election kung di 41% yata ng lahat ng Pilipino gustong ma-impeach si Sara. O may nagawa ba Iglesia ni Cristong sumumusuporta ro kay Duterte? Nakita ni Bato, ay 1.8 million daw yung umattend ng rally dyan sa Luneta at sa ibang bahagi ng Pilipinas. Bakit natuloy yung impeachment? Ang dami ring mga kaibigang iglesia o mga member ng Iglesia ni Cristo sa Kongreso. Number 1 nga dyan si Congressman Dante Marcolete. Pinakinggan ba ng mga kongresista si Dante Marcoleta nung umaksyon na si Sandro Marcos? Unang pumirma di nakita lahat ng congressman. Unang pumirma yung anak ng presidente. Sabihin natin politically inclined yun Sabihin na natin may bahid ng politika yung pagpirma ni Sandro Araneta Marcos sa petisyon para makuyang 102 lang na signature ng member para maipasa or i-transfer kagad sa Senado for hearing. Ba't naging 250? Isang araw lang yata. Iba yung karisma ng Sandro. At ako tingin ko rito mga katropa pips, lalo na sa mga loyalista. Si Sandro, sa ngayong eleksyon nga, tumatakbong congressman pa rin niya sa 1st District ng Ilocos Norte. Mananalo yan Sa 2028, pag tumakbong presidente, itong si Martin Romualdez, na sinasabing may fit na kalaban ni Sara Duterte, si Sandro ang papalit ng House Speaker of the House sa 2028. After that, susunod na eleksyon ulit, 3 years after, 2031, senador yan. Magsisenador, yan ang tingin ko Senate President, after which tatakbo ng presidente yan. In 12 years
Sapagkat doon pa lang siya magiging qualified. 45 years old yata or 40 years old ang presidente ng Pilipinas. Discerly nakita na po ang lakas ng hatak ng Sandro Araneta Marcos. Kaya sinasabi ni Vice President Sara, hindi niya masagot yun. Nasaktan yung anak si Sandro sa pagbabanta mong papatayin yung nanay at tatay niya. Tapos tinatanggi ngayon ni Vice, nako, halos pati nga rito sa abroad dito sa Canada. Nag-viral yung kanyang sinabi na yon. Patayin si Bongbong, si First Lady at si Speaker Romualdez kapag may pinatay siya. Tapos ngayon hindi niya aaminin yun. Ano yun? Parang sinabi ng tatay niya noon na minumura niya ang Diyos, saka ngayon nagtatawag sa Diyos. Sinasabi niya bangag si Marcos, weak president, ngayon parang nakikiusap. Hindi na niya sinasabing bangag. Kung ano-anong pinaggagawa nilang paninira, nasaktan na yung anak. Kahit sinong anak, masasaktan yun. Pag pinagbibintangan mong hindi tama at ipapapatay mo, threat. Hindi kumikibo yung mga Marcoses. Pero nakita nyo, kahit ayaw ni Presidente, hindi naman niya ayaw na ipa-impeach. Huwag daw muna, untimely. Wala naman nagawa. Sinabi ron niya sa anak niya, kay Sandro, do your duty. Ayun, di pinirmahan ni Sandro yung petisyon. Yung huling ika-4 na impeachment complaint. Pinirmahan niya. Number 1, 215 in a day. May humabol pang 25 kahapon, ka 240 lahat. Kaya ngayon po, hihintayin natin yung June 2. Sapagkat nagsalita na ang Senado. Yung Senado lang po ang, tawag doon? Naghihiring sa kaso ng impeachment. Yan nangyari kay Corona noon Yan, sabi nga po natin, tingnan natin kung mas masakit yung iwanan ka pa ng girlfriend o boyfriend mo kaysa ma-impeach. Hindi ro siya a-attend Tingnan po natin kung pwedeng hindi umattend ng Vice President sa impeachment trial kontra sa kanya. Isa pa pong nakalimutan natakpan ito. Itong kaso ng Amerikanong naging congressman. Dati hinahangaan ko ito, matindi yung pala Amerikano nung tumakbo, nung inappoint ni Presidente Bongbong Marcos na sekretary ng DSWD, si Eric Sylvester Tulfo. Aka or known na ano ba tawag doon? Congressman Rafi, or rather Erwin Tresidba Tulfo. Yan po ang number 3 nominee. Kaya congressman niya ng ACT-CIS. Naku, napakarami na palang Tulfo ngayon na nasa serbisyo. Tingnan po natin. Ala naman napakalabas na batas pa yata itong mga ito. Anyway, tingnan po natin. Sapagkat ang mga Pilipino, madaling maawa, nga. Papayag na ba? Ako, ayoko na. Hindi ko na bobotong senador yan. Number 1 talaga sa akin si Tito Soto. At kahit ayaw nung karamihan kay Willie Revillame, isasama ko si Willie Revillame, kila Tito Soto, Ping Lacson. Ayan. Yan ang mga dadalhin natin. Ayan. Iboboto ko, sila Bongo, Bato. Hindi. Nasa sa inyo po yun, mga kababayan. Basta ngayon, ang nakatutok ang mga Pilipino sa gagawing eleksyon na yung mangyayaring hearing ng trial ni Vice President Sara Duterte, June 2 po yun. Matagal pa yun after the election at marami nang mapapalitang congressman at senador. Pero for the meantime, pag-isipan na po natin, May 12 ang eleksyon. Dito naman po sa Canada, sa Toronto, sa Ontario, may eleksyon po ang prime or rather ang provincial. I-elect po namin ang
ang mga member of the Provincial Parliament, MPP po yan, para kung sino ang partidong majority. Yun ang magiging premier ng Ontario. Kasalukuyan po ang PC, si Doug Ford. E tingnan natin na matindi yung magkakalaban. NDP, PC, Liberal at Green Party. February 27 po ang election. Well, ito pa yung kabayan mo, Datol. Nako, marami pa na tayong pag-uusapan. Baka bukas magdiretso tayo ng ating vlog para pupag-usapan naman natin itong kaso ni Eric Sylvester Tulfo at yung pong mga kandidatong nuisance. Ewan ko kung sinama yan ng COMELEC, yung mga may appeal pa sa Senado. Tingnan ko kung nasama dyan yung ating kumpare at kaibigang si Bunyog Toto Kausing. Magandang umaga po. Ito po yung kabayan mo, Datol. Sana po pakilike, share, and subscribe itong ating maliliit na channel. Tulungan naman po nyo yung mga kababayan nyo para mas lalong marinig ng napakaraming Pilipino anywhere in the world. Magandang umaga po sa ating mga katropa pits na senior citizen sa buong Pilipinas, lalo sa amin sa Nueva Ecija.